buwan ng Oktubre, nagpahayag si Don Santiago de los Santos o kilala sa tawag na Kapitan Tiago na may magaganap na handaan sa kanyang bahay sa Mayanluwag, malapit sa pampang ng Ilog Pinon. Napakaramihan naman sa kagamitan ang bahay ni Kapitan Tiago. Sangayon ako at nagmula pa ito sa Europa. Asombre mi amiga! Narito ako dahil isa ako sa mga nakatanggap ng imbitasyon mula kay Kapitan Tiago. Y amigos, lahat tayo nakatanggap ng imbitasyon, maliban sa mga kantados. Sisi amigo, tignan mo, napakaraming tao dito ngayon sa piging. Disculpa, senyor. Nais ba ninyong manaba? Muchas gracias, senyora. Tsak na ito'y masarap, sapagkat ito'y mamahalin. Hindi ko ito tatanggihan. Gracias, senyora. Bienvenida, senyor. Malaki ang pagkakaiba ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Sa 20 taon kong paninirahan dito, nasanay na ako sa ugali ng mga Indio at lahat sila ay naniniwala sa akin. Ako dahil, Padre, ikaw ay naging isang kura sa mahabang panahon. Iyan ang dahilan kung bakit masama ang aking loob. Sa tagal kong naging kura, nang umalis man ako ay walang ibang naghatid sa akin, kundi ang mga hermano, tersuro at matatandang babae lamang. Mga walang modo, mga Indio! Ginoo, por favor, lalahanin niyo narito kayo sa tahanan ng mga Indio. Minahon ka, Padre Damaso. Si Kapitan Tiago ay hindi dapat tinuturing na kabilang sa mga Indio. Hindi ka ba nasisiyahan sa paninilbihan sa bayan ng San Diego, Padre Damaso? Talagang hindi! Paano nangyari yun? Ako nga, magdadalawang buwan pa lang tumira sa Kamiling, ay labis ko lang kinalungkot sa pag-alisto. May relihiyon ba o wala? Sinong masisiyahan kung ang pamahalaan ay kinukonsinti ng mga erehe na kalaban ng Diyos? Ano pong ibig ninyong sabihin, Padre? Iiga ba, Teniente? Kapag nagpahukay ang kura ng isang bangkay na erehe para ipatapon, hindi siya dapat parusahan o pakialaman maging hari ng Espanya. Nasoy sordo, Padre. Ang general ay vice-real patrono. Anong vice-real? Anong patrono? Halos walang gumagana sa kanya sapagkat parang gobernadora lamang ang turing sa kanya. Bukas na bukas, makakarating sa general ang inyong mga sinasabi. Andarse! Maaari kang umalis niyo din kahit gamitin niyo pa ang aking karwahe. Huwag yung dalawa. Por favor, Teniente. Padre, por favor. Nasa kalagitnaan ng pagpapayapa ni Padre Sibila, si Padre Damaso ay siyang pagdating ng mag-asawa Doña Victorina at Don Tiburcio de Espadaña. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap ang mga panauhin ng tumating sina Kapitan Tiago kasama ang nakadamit pangluksa na si Crisostomo Ibar. Atensyon a todos los visitantes. Ipinakilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibar, anak ng mayapa kong kaibigan, at darating niya lang mula sa Europa. Kinagagala ko pa kayong makita at makilala. At kinagagala kong makilala ang kura ng aming bayan at ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ko naging kaibigan kailanman ng iyong ama. Ipagpatawad niyo po ang aking pagkakamali. Tunay ka ba ang anak ni Don Rafael? Opo, ako nga po at wala nang iba. Sana maging mapalad ka kaysa sa iyong ama. Noong iba, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking sarili. Ako si Kapitan Tino, Katonjo. Kaibigan ni Kapitan Tiago at ng iyong ama. Kung inyong mararapatin, nais kitang imbitahan sa pananghalian bukas sa aming tahanan. Ikanululugod ko kayong makilala, Senyor. Maraming salamat at patawad sapagkat ay hindi ako makapunta dahil uuwi pa ako ng San Diego. Si. Pero siguro naman sa susunod na pagkakataon na hindi mo na ako bibiguin. Nakahanda na po ang hapunan, Senyor. Hindi na po kayo sa komedor. Nagtungo sa komedor ang mga panauhin upang pagsaluan ang inihandang hapunan. Iba-iba ang anyo ng mga mukha
at damdamin ng bawat isa. Ang iba ay nasasabik at nagagalak ng matikman ang putahing inihanda ni Kapitan Tiago sa gabing iyon. Si Padre Damaso naman ay kakikitaan ng pagkayamot at pagtaskol ang kinikilos at nag-aagawan pa sila ng upuan ni Padre Sibila. Bueno, Padre, ikaw ang rapat na maupo dito dahil ikaw ang profesor ng bahay ng Kapitan. Sa palagay ko, ikaw ang maupo dito dahil ikaw ang kura ng bayang ito. Bueno, Padre, ako'y sumusunod lamang sa iyong inuutos. Hindi ko pinag-uutos at hindi ko inuutos. Padre, maaari bang ikaw nang umupo dito? Ilang taon kang nawala doon, Crisostomo? Halos 7 taon po. Muy bueno, kung gayon katagal. Marahil nakalimutan mo na ang Philippines. No, senyor. Ako'y marahil nalimutan ng aking bayan. Samantala, lagi ko namang inaalala ang aking lupang sinilangan. Anong mga bansa ang iyong napuntahan na katangi-tanging tihit mong kaibigan, Senyor Ibarra? Kapuri-puri ang lahat ng bansa ng aking napuntahan at nakita ko ang pagmamahal sa bayan na naninirahan doon. Iyan lamang ay iyong natutunan sa loob ng 7 taon mong pag-aaral sa ibang bansa. Ultimo isang paslit ay kayang matutunan ang bagay na iyan. Ipagumanhin mo, Padre. Ngunit marami pa akong mga bagay natutunan sa ibang bansa na kailanman ay hindi ko natutunan sa sarili kong bayan. Bueno, ako'y aalis na at gusto ko na rin magpahinga sapagkat malayo pa ang aking pinanggalingan. Crisostomo, huwag ka munang umalis. Dahil darating ang sinta mo na si Maria Clara para magkita naman kayo. Ako'y babalik dito sa susunod na araw bago ako magtungo sa San Diego, Kapitan Tiago. Sa ngayon, nais ko munang magpahinga. Adios, senyora. Adios, padre. Adios, senyor. Binata, mag-ingat ka. Sana hindi mo sapitin ang nangyayari sa iyong ama. Mag-ingat ka, sana maging aral sa iyo ang kanyang sinabi. Ano pong pinagsasabi niyo, Teniente? Ano pala ang totoong nangyari sa aking ama? Maaari niyo bang ikwento sa akin? Batid ng lahat, ang nangyari sa iyong ama, siya ay namatay sa loob ng bilangguan. Nakulong ang aking ama? Namatay siya sa loob ng bilangguan? Paano nangyari sa aking amang masaklap na kapalaran? May namatay na atelyero at iyong ama ang pinagbintangan dahil pinagtanggol lamang ni Don Rafael, ang mga bata na papaluin ng atelyero. Nakulong ang iyong ama at naghirap sa loob ng bilangguan. Walang sinamang tumulong sa kanya dahil naging erehe siya at pilipustero. Tinulungan ko siya, ngunit huli na ang lahat. Namatay siya sa araw na dapat sana makalaya na siya. Ganun pala ang nangyari, kaya pala wala na akong natatanggap na liham mula sa kanya. Buong akala ko ay nagkasakit lamang siya at iyon ang sanhi ng kanyang kamatayan. Hanggang dito lamang ang aking may salaysay sa inyo. Ang ibang pangyayari ay maaaring mong itanong kay Kapitan Tiago. Batid ng kapitan kung paano namatay ang iyong ama. Naghiwalay ng landas si Teniente Guevara at Crisostomo. Tumuloy si Crisostomo sa Fonte de Lala na gulong-gulo ang isip. Hindi siya makatulog at naligalig ang kanyang dughi. Nakikita niya sa kanyang mga alaala ang paghihirap ng kanyang ama, samantalang siya ay nagpapariwasa ng buhay sa ibang bansa. Naririnig niya ang sigaw ng kanyang ama.